Ang tinanghal na best player ng laro ay si Benji Lacerna dahil sa 0 points at 25 assists na ginawa nito. Kinben Book 6, Chapter 28. Isang kagulat-gulat na Game 1 nga ang ipinakita ng Cagayan de Oro. Lalo na nga ang ginawa ni Kyrie Lastimosa na 75 points kontra sa Naga City sa ikalawang araw ng Maharlika League. Makikita ngang umalis na lang ito basta at hindi na nagbigay ng interview sa media na pupunta sa kanya. Hindi rin siya nakipagkamay sa mga naging kalaban nila at nang makalabas ito ng venue ay makikitang kalmado lang na naglalakad ang kakambal nitong si Kyle na ni isang minuto kahit sa garbage time ay walang inilaro. May average lang si Kyrie na 23 points per game last season at ang highest score niya noon ay 33 points. Sabi nga ng player na may suot na salamin na kasalukuyang naglalakad na papunta sa court. Kasama nga niya ang mga manlalaro na nakasuot ng kulay green na jersey at nakikita nga sa ibabaw nito ang isang malaking parol at sa ibaba nito ay ang pangalan ng kanilang kupunan na Pampanga Lanterns. Nang marinig naman iyon ni Mark Parcon ay marahan siyang napangiti dahil mukhang may nais daw patunayan ngayon ang laging pangalawa na pinakamagaling kay Knight Abad sa nakaraang mga taon. Mukhang ang mga tunay na malalakas na team daw ngayon ay lalong lilitaw at ang mga pekeng malakas ay siyang lulubog. Hindi pa nila pinaglaro ang kanyang kakambal. Sabi naman ng katabi nilang may mahabang buhok. Makikita nga rin sa likuran ng team jacket nito ang apelyidong Olis. Habang naglalakad nga ang team ng Pampanga ay naabutan pa nila ang ilang mga players ng Naga City sa kanilang pupwestuhan. Nginisian nga ito ni Mark Parcon at ang mga players na iyon ay napalunok dahil sa nakakatakot na presensya ng mga manlalarong dumating sa kanilang harapan. Napatakbo nga agad ang mga iyon at agad na hinila ang ilang naiwan nilang gamit. Hindi rin naman kaagad umupo ang mga players ng Pampanga dahil nilinisan pa ito ng utility workers ng venue. Mula nga rin sa kabilang entrance ng venue ay pumasok na rin ang mga nakaputi ng jersey na makakalaban nila. Ito nga ay ang Palawan Falcons na pinapangunahan ng kanilang ace player na si Derek Soko na makikitang braided ang buhok. May ilang fans nga na nag-cheer para kay Soko at mga taga Palawan ito na malapit dito sa venue ang location. Matibay na team kaagad ang makakalaban natin. Sabi nga ni Reggie Aguilar na napatingin sa pagpasok ng mga players ng Pampanga na kasalukuyan na nagwa-warm up. Si Mark Parcon nga kaagad ang kanyang tiningnan at marahan siyang napakuyom dahil nang huli niya itong nakalaban dito sa Maharlika ay wala siyang nagawang maganda dahil dito. Tandaan ninyo, hindi na tayo gaya ng dati. Sabi naman sa kanila ni Captain Tank na napahinga ng malalim. Kapag pangit ang results ng aming team ngayong season, hindi na kami susuportahan ng Palawan government. Sabi na nga lang ni Tank sa sarili at sa pagdating nila sa kanilang bench ay eksakto ring nakita nila ang team ng Calapan City sa hindi kalayuan. Napangiti na nga lang siya nang pumaway si Mendez sa kanila kung kaya agad niyang kinulbit sina Reggie at Derek para ituro ito. Pareho namang hindi tumugon doon ang dalawa. Ayaw kong tumingin sa kanila. Maaalala ko lang ang ginawa nilang magandang laro kahapon. Focus lang ako sa game na ito ngayon. Sabi nga ni Reggie at si Derek nga ay ganoon nga rin ang iniisip. Mag-warm up na kayo. Sabi nga ni Coach Torres at makikita na nga ang pagpasok sa loob ng kanyang mga players na pinaghandaan din naman ang season na ito. Nagbago na nga sila ng habits para kay Derek at ilang buwan na silang tutok sa totoong training sa Palawan. Samantala, makikita naman si Ricky na nakatingin sa Pampanga Lanterns team. Bigla kasi niyang naalala na nakita na niya sa Bulacan si Mark Parcon. Naalala nga niya ang araw na iyon noong nasa SM Marilao siya nakasama ang mga campers na inimbitahan ni Sir Kuwangko. Nakita ko na si Mark Parcon sa Bulacan. Nakakatakot ang presensya niya. Sabi nga ni Ricky Neke na seryoso ng mga kasamahan niyang nakarinig noon. Paanong nakakatakot? Tanong nga ni Martin. Hindi ko alam. Iyon ang una kong naramdaman nang makipagkilala siya sa akin. Nang makipagkamay ako,
ay may feeling na parang nanliit ako. Natatawang kwento nga ni Ricky Mendez. Si Mark Parco ng ace player ng Pampanga Lanterns. Bale sa ibibigay ko sa iyong list ng final top 10 players ng Maharlika League sa MVP last season ay ito ang pagkakasunod-sunod. Biglang sabi nga ni Mover na makikitang hawak ang kanyang phone. Bukas nga rin ang screen nito. Number 1, Knight Abad. Number 2, Kyrie Lastimosa. Number 3, Russell Javier Jr. Number 4, Mark Parcon. Number 5, Willie De Ocampo. Number 6, Jorvan Cervantes. Number 7, Steve Chua. Number 8, Alvin Solis. Number 9, Jake Aquino. Number 10, Marvin Biray. Based lang ito sa laro nila last season. Sabi nga ni Mover at makikita naman ang pagtango ni na Ricky nang marinig iyon. Pero hindi lang si Parco na magaling sa team nila. Malakas naman ang team nila, kaso sadyang malakas ang team na naglaglag sa kanila last season. Ang big three nila ay iyang nakasuot ng salamin na si Benji Lacerna. Ang point guard nila na nag-average ng double digit assists per game. At ang long hair nilang shooting guard na si Billy Ollis na siya ring pinakamatibay nilang defender. Sumusunod lang din sa kanya pagdating sa galing sa depensa si Parcon. Magugulang ang galawan ng mga iyan nang mapanood ko ang isang game nila against sa Antique. Pinagmukha nilang mahina ang ace player roon na si Cyrus Q na isa sa mga top scorers ng liga. Dagdag pa nga ni Mover. Bakit nga pala wala sa top 10 si Cyrus Q? Tanong naman bigla ni Ricky at si Mover naman ay tumingin sa court. Maging ngayong liga nga ay wala si Q na sa pagkakaalam nila ay umalis na ng Antique team. Simple lang ang sagot, hindi lang scoring ang basihan sa pagpasok sa top 10. Walang impact sa team si Q kaya hindi siya napasama sa listahan. Pwedeng nasa top 20 siya kaso wala rin yata siyang nasalihang team ngayon. Patunay lang ito na hindi rin talaga tatagal ang isang mahusay na manlalaro sa bigger leagues na gaya nito kung wala siyang impact na magagawa. Seryoso pang ang wika ni Mover at makikita nga si Carlo na napaseryoso nang marinig iyon. Totoo raw iyon. May mga kakilala kasi siyang mga mahuhusay na players na nasa Maharlika dati pero nawala at bumalik na lang sa provincial level na liga. May mga magagaling na hindi naging magaling sa higher leagues at may mga magagaling din na hindi nakagawa ng impact sa team nila kung panalo ang pagbabasehan. Mayroon din ngang mga magagaling na players dati na bigla na lang ding nawala. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga nag-ingay ang crowd ng Pampanga dahil magsisimula na ang laro. Makikita na nga ang pagpasok ng starting 5 ng dalawang teams at makikita nga agad ang malakas na datingan na nagmumula sa may pilat sa mukha na si Mark Parcon. Pasimple pa nga nitong pinagmasdan isa-isa ang mga players ng Palawan na pumasok. Nasa gitna na nga ng court si Tank de Guzman para sa jump ball at nasa harapan na rin niya ang sentro ng Pampanga na si Bryle Thompson. May lahing banyaga ito at may taas itong 7-0. Ang referee nga na may hawak na bola ay muling sumilbato at dito na nga niya itinalang pataas ang bola sa gitna ng dalawang sentro. Makikita na nga rin ang pagseryoso ng lahat ng players sa loob ng court at sa pagtalo nila de Guzman at Thompson ay doon na nga rin maririnig ang pagtapik nila sa bola. Tumapon ng bola at nasambot ito ni Aguilar. Agad nga niyang ibinato ito kay Soko na mabilis na kumaripas ng takbo papunta sa side nila. Napaseryoso nga ang mga taga Pampanga dahil sa bilis nito. Pagkasambot nga nito sa bola ay agad din itong nagpakawala ng layup at hindi na ito napigilan ng mga players ng Pampanga. Isang mabilis na 2-0 nga iyon. Sa kabila nga lang ng quick points na iyon ng Palawan ay kalmado lang naman ang Pampanga players. Sinambot na nga nila Serna ang bola mula sa inbounder at makikita nga na ang suot na nitong salamin sa mata ay iyong parang goggles. Malabo kasi ang mata niya kaya kailangan niyang may suot nito. Nang maitawid nga niya ang bola sa gitna ay agad siyang dinepensahan ni Jimwell Lazaro. Napaseryoso nga agad ang point guard ng Pampanga dahil naistilan siya ni Lazaro. Ito nga ang una nitong paglalaro sa Maharlika League at malaking bagay nga kagad ito para tumaas ang kanyang kumpiyansa. Kasunod nga rin ang steal na iyon na yung pagkaripas ng takbo ni Soko. Ibinato nga kaagad ni Lazaro ang bola rito at ang mga fans ni Soko ay mabilis na nag-cheer dito.
Ang bilis nga nito at ang mga players ng ibang team ay napakuyom sa performance ngayon ni Derek Soko na isa sa mga sinasabing mabibilis na manlalaro ng liga last season. Sa kabila pa rin nga noon ay makikitang parang hindi man lang nababahala ang mga players ng Pampanga sa nangyayari. 4-0 nga ang naging score ng dalawang magkasunod na pagpuntos ang ginawa ni Soko. Hindi maganda ang kutob ko rito. Sabi nga ni Reggie Aguilar sa sarili dahil ang depensahan niya si Parcon ay parang hindi pa ito kumikilos. May mali rito. Sabi naman ni Derek sa sarili habang nagpapatuloy ang laro. Ang mga taga Pampanga nga ay nagulat dahil sa pagtatapos ng unang quarter ay dominated ng Palawan Falcons ang game sa score na 30-17. Si Coach Torres nga ay nakakaramdam din ng mali pero habang pangit pa raw ang performance ng Pampanga ay kailangan daw nila itong samantalahin. Nagpatuloy nga ang second quarter at dito na nga makikita ang maganda pa ring performance ng Falcons. Tinapos nga nilang first half sa score na 55-38. Si Reggie nga ay napakuyom na lang ng kamao at napasalita kay Mark Parcon. Nagpapatalo ba kayo? Bulalas nga nito at si Parcon naman ay marahang napangiti at tumingin dito ng pasulyap. Tapos na ba ang game? Bulalas nga nito at si Reggie ay marahang napaatras nang marinig ang malalim na boses nito. Tayo na sa bench, Reggie, sabi nga ni Tank, at kahit nga lamang sila ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit nakakaramdam na siya ngayon ng kaba sa kanyang sarili nang hindi inaasahan. Pagpupungan ng mga players ng Pampanga sa bench nila ay dito na nga marahang napangiti ang matandang babae na coach nila. Ano ang masasabi ninyo sa performance nila? Tanong nga nito na parang isang mangkukulam ang pagtawa. Mahina, coach. Sagot nga ni Mark Parcon na napatingin na lang sa malayo. Hindi raw niya maramdaman ang datingang ibinigay sa kanya ng mga magagaling na teams na nakalaban nila last season. Gumaling sila pero hindi kagaya ng pagbabagong ginawa ni Kyrie Lastimosa. Kaya parang ganoon pa rin sila. Dagdag pa nga ni Parcon na marahang napatawa. Sila Serna naman at Olis ay marahang nagdilim ang paningin sa sinabing iyon ni Parcon. Paano ba natin sila tatalunin? Mahinang tanong nga nila Serna na isinara na ang hawak niyang notebook na may mga listahan ng data sa kalaban nilang Palawan Falcons. Napangiti naman ang kanilang coach at napatawa na naman na parang mangkukulam at pagkatapos noon ay may suggestion siyang sinabi sa kanyang mga players. Dito na raw nila ipapakita sa Palawan team ang agwat ng kakayahan ng team nila kung ikukumpara sa mga ito. Natapos ang halftime break at dito na nga natahimik ang marami nang ang pagbawi ng Pampanga Lanterns ay nagsimula na. Maging ang mga fans nila ay hindi makapaniwala sa ginawa ng kanilang team sa Palawan hanggang sa matapos ang game. Tinalo nila ang team ng Falcons nang hindi gumawa ng kahit anong tira mula sa labas. Pinakita nila sa Palawan team ang mahina nilang depensa dahil wala silang ibang ginawa kundi ang pagpunto sa painted area. Na-foul out nga si Tang Guzman, na-eject naman si Aguilar dahil sa kagulangan ni Parcon at ang natirang minuto ni Derek Soko ay nilockdown ng depensa ni Olis. 101-70 ang naging final score ng larong iyon at ang tinanghal na best player ng laro ay si Benji Lacerna dahil sa 0 points at 25 assists na ginawa nito. Sinamahan pa nga nito ito ng 13 steals at makikita nga ang masaya nitong ngiti ng tapikin siya sa balikat ni Mark Parcon na nagtala naman ng 25 points kasama na ang 23 points mula kay Billy Olis. Pwede na ba ako kuyang maging best point guard ng Maharlika League? Tanong pa nga nila Serna. Kayang-kaya mo labo, nagsisimula ka na. Wika nga ni Parcon na pasimpleng napasulyap sa mga players ng Palawan. Napagod sa larong ginawa laban sa kanila. Napatawa pa nga siya nang makita niya ang masamang tingin sa kanya ni Aguilar dahil sa pagkakatanggal nito sa laro. Nang mga oras ring iyon ay makikita naman sa mukha ng mga players ng Calapan City ang kaseryosohan dahil sa nangyari sa team ng Palawan sa labang iyon. Maging si Ricky nga ay hindi maiwasang mamangha sa ginawa ng Pampanga pero mas nangibabaw pa rin sa kanya ang kaseryosohan dahil sa ekspresyon na makikita ngayon sa team ng Palawan Falcons. Kawalang pag-asa. Ito nga ang iniwan ng Pampanga Lanterns sa mga ito nang matapos ang larong talo nilang iyon.
sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.